Welcome guys, today pag-usapan natin ulit ang price action ni BTC. Paalala ko lang, this is not a financial advice. Do on your research pa rin about kay BTC. This is an education purposes only about trading, stocks, and crypto and forex. Nandito tayo sa chart ni BTC guys. Medyo maganda ang chart ni BTC dahil still hindi tayo nauntog sa 200 MA natin, tapos meron tayo nakikita bullish divergent dito sa part na to. Ito bullish divergent. Ayun lang, ayaw magano ng aking coin market. Ayaw magpa-drawing. Ayun, ito may bullish divergent tayo nakikita dito sa part na to. Yan, dito yan. Ayun ang aking chart. I-refresh natin. Yun, try natin ulit. Next, ayun talaga. Then, dahil ayaw niya, huwag pilitin. Kung ayaw, dito na lang. X ko na yan, dahil ayaw niya. Close, save na lang siguro. Okay. Ayun, mayroon tayong bullish divergent dito. Possible gawin ni BTC ay ganito. Ganyan, sabay ganyan. Ganyan. As a swing trader, as a technician, kailangan natin respetuhin ni BTC yung ilalim, then bago lipad. Sana nga lumilalim na para makita natin kung gaano kataas yung talbog mangyayari. Then kung kaya niya itong basagin to resistance natin dito, at makita natin kung mabasagin niya itong 91 again. Then if mabasag niya to, hindi BTC, possible balik tayo sa taas ulit. So 100k, mag-dribble ulit tayo dyan, or possible kunin muna tong 70 o 80. Kung hindi, okay lang, wait na lang ulit ng panibagong chance. Ayun lang. Tapos silipin natin si Ethereum. Ayan, si Ethereum medyo tumalbog si Ethereum from falling, then tumalbog. If ever possible, kasi ito yung sunod nating resistance Kung basagin to ni Ethereum, possible mauntog tayo dito sa 50, then bounce, or pwedeng mangyari tumagos ulit, or suluin tayo ng isa pa nating support, then bagong lumipad. Yun, or possible ganito nakikita kong scenario. If ever mangyari, bang, ganon. If ever, then alt season sana matuloy na. March na, wala pa rin alt season, kasi yung money flow natin lahat na kay BTC, walang naikot sa Ethereum, sa altcoin, wala or possible dahil maraming
hindi maganda sa Ethereum network lately, lalo yung nangyari sa Bybit, yung hacking, ayun. Kaya yung CEO ng Bybit, tinatanong niya si Vitalik anong pwede daw na improvement pa sa network. Ayun, dapat tayo sa mga news. Ayun, sa news naman, Watcher.guru, sabi ni Watcher.guru, over 1.3 trillion was added to the US stock market today. Ibig sabihin, magandang balita yun. Kasi bumabalik ulit yung pera sa market. Then, Bitcoin claim to 85k. Maganda rin yun. Then, sabi dito, Russian is using Bitcoin, Ethereum, and stablecoin for oil trade, and China and India to be bypassed the sanction. Ibig sabihin, maganda yun kasi na-recognize na si BTC. Ay, by the way guys, pala, si Floki, may fund pala ngayon. About sa Coinbase. Pero, sabi naman ni Floki TV, are aware of the fund circulating about the Coinbase listing. Floki, ayun. At least, mabilis ang action ni Floki. The best talaga ang Floki team. Kaya may holding ako nito eh. Yun lang. Ano ko lang. Then, Fear and Greed. Ayun. Still, takot pa rin talaga kasi 22% lang. Stream. At least, tumaas. Yesterday, 18 eh. Talagang takot talaga. Then, CoinGlass, ayan. Ito, possible, marami maliliquidate ngayon ha. Ayan. So, 12, balitan natin sa 24. Sa 24, makikita natin dito. Ayun. 78 million. Malaki-laki din pala ito maliliquidate. Possible, taas muna or baba. Hindi ko din sure. Pero depende pa rin sa weekend kasi ngayon guys, kaya wala masyadong volume, pero possible i-liquidate nila ito ng 100 times. Ayun lang. Ayun lang yung balita natin. Still, kay BTC, medyo maganda rin yung weekly natin. Sana mag-close tayo. Possible balikan muna to ni BTC. Possible gumawa ng candle dito. Kaganon yan. Yan, uuntog din. Gaganyan yan. Kasi 100% ako, hindi naman 100%. Malakas na yung pakiramdam ko na mabalikan talaga to ni BTC. Then bago siya lumipad ulit. Sana, ayun lang guys. See you in next video, and always remember, trend is your friend. Always train in your trend. Yun lang. Bye-bye.